Sa kasagsagan ng mataas na ego ng mga riders na mahilig mag-overtake pero ayaw na nauunahan, at sa panahon natin na top speed ang bumibida sa mga kwentuhan, may isang motorcycle brand na matapang na nagbebenta ng motor na mabagal at di kagwapuhan. At ipapaalala sa iyo ng motor na to na hindi lang sa speed natatamasa ang salitang fan. Ito ang motor na naglagay ng TVS sa mapa. Ito yung genesis nila kumbaga. Ito ang TVS XL100. Ang e-bike na degasolina. Ang motor na delata. Hindi, game, seryoso na. Ito ang TVS XL100. Ang motor na may disiplina. This bike is built to beat the system. Basic. Literal na motor na walang kaartihan. Walang komplikadong parts. Walang rocket science. At mababa ang maintenance. Manipis at magaan, madaling isingit sa traffic, pabor sa mga semplangin kasi madaling ibangon, which is ideal sa mga newbie riders. Delata ang motor na to. Walang plastic fairings na magkakalampagan kahit araw-arawin mo siyang idaan sa sungkaan highway ng Bulacan. Madalas din siyang nakakaligtas sa checkpoint kasi napagkakamalang e-bike. Matipid. Di hamak na mas malayo ang mararating ng isang full tank nito kesa sa isang full charge ng e-bike na kapareho niya ng presyo. Mabait, malumanay sa take-off at malumanay sa arangkada, which is very ideal sa mga newbie riders. Di kadena siya pero walang clutch lever at walang cambio. Gas and go lang, which is again very ideal sa mga newbie riders. Kargador ang motor na to. Wala siyang enclosed compartment, pero meron siyang provision para sa mga karga mo. Pwede kang maglagay ng kung ano-ano dito, at dito kapag tinanggal mo yung seat. Pwede dito yung aparador, pwede dito yung drum. Malamig na ang makina ng motor ng mga kasama mo sa group ride. Ikaw, malayo ka pa sa destinasyon. Ang masaklap, makakasalubong mo sila sa daan kasi pauwi na sila. Sa nagpupumilit niyang top speed na may kasamang vibration, ramdam mo na kaya pa siyang pabilisin ng makina. Kaso nililimitahan siya ng single gear configuration niya. Yun din ang dahilan kung bakit kapag lumalagpas siya ng 45 kph, nakakaramdam ka ng vibration na parang grupo ng mga nagwewelgang Nokia 3310. Para sa akin, kung gusto mo ng cruising speed na komportable ang makina at komportable ang mga kamay mo mula sa vibrations, magstay ka sa 35 to 40 kph at tanggapin mong kaya kang habulin ng asong nagtanim ng galit sa'yo. Yung suspensions ang medyo surprising. Maganda ang compression and rebound. Hindi na masama para sa isang basic bike. Tapos samahan mo pa ng makapal na foam ng upuan. Nakakatulong yon kasi sa XL100, ang short ride ay nagiging long ride. Ang bagal eh. Buti na lang may Freedcon intercom. Hindi ako nainip kahit mahaba at mabagal yung biyahe kasi nakakapagkwentuhan kami ng madami nang hindi nagsisigawan. Mabibili nyo to sa Memory PH. Kapag nagpanic braking ka, ikaw lang ang magpapanik, hindi yung mga preno. Which is good for newbie riders na hindi pa kayang i-ABS ang mga sarili nila. Kung mapapansin nyo, dito sa left lever niya, may dalawang kabling nakakonect. Yung isa, papunta dun sa rear brake, at yung isa naman, papunta dito sa front brake. So technically, itong front brake ay natitrigger siya ng right lever, pero natitrigger din siya ng left lever. Similar siya dun sa tinatawag nating combi brake. Siguro ang kagandahan lang dito is, halimbawa, papunta ka sa downhill na kalsada na medyo dumadaros-dos at hindi ideal na magpreno sa harap dahil magno-nosedive yung motor at pwedeng mag-cause na sumobra yung momentum mo tapos tutumba ka, pwede mo actually i-disengage para may choice ka na kapag nag-rear brake ka, literal na yung rear brake lang ang kakapit at hindi yung front brake. Itong synchronized braking system ay malaking tulong sa mga riders na nagbabuffer pa yung muscle memory. Dahil mabagal at magaan siya, hindi rin ganun kalakas yung momentum niya kaya madali siyang pigilan ng mga preno niyang banayad at primitibo.
Speaking of primitibo, primitibo rin yung mga ilaw niya. At yung headlamp, sinlakas ng benteng kandila. Ang maganda dito sa motor na to, kahit na basic na motor lang siya, ay nilagyan pa rin nila ng USB charging port. At gusto ko yung placement ng USB charging port niya. Nandito siya sa gitna ng handlebar. Ibig sabihin, dito mo man sa kaliwa o sa kanan imamount yung phone mo, kung kailangan mo mag-charge, hindi mo kailangan mag-run ng cable na napakahaba. Dito man o dito, same lang yung distance na ita-travel ng cable. Walang fuel gauge, pero kung sakaling mamatayan ka ng makina dahil nalibang ka sa bagal ng takbo niya, nalibang ka sa ganda ng tanawin sa daan, may reserba. May gas kang magagamit hanggang sa pinakamalapit na gasolinahan. Good yon para sa mga pasyente ng Memo Plus Gold. Wala siyang tachometer or RPM gauge. Pero meron kang makikitang red line dito sa speedometer niya. Hindi yun yung nagsasabi ng speed limit mo. Yun lang yung nag-i-indicate na nakakaramdam ka na nung tinatawag na over-rev, which is kinokos ng single gear configuration niya. Kumbaga, imagine mo na yung segunda mo nang hihingi na ng trisera, pero dahil single gear configuration lang siya, nasa segunda pa rin siya. Nakakatuwa rin na meron siyang cooling fan para mapalamig yung makina kung sakaling nakahinto yung motor at umaandar siya. Hindi kagaya ng ibang mga low displacement na motor, lalo na yung mga underbones, na yung paglamig ng makina ay umaasa lang sa bigwas ng hangin kapag tumatakbo yung motor. Pero kapag nakahinto na at umaandar ang makina, walang gumagalaw na hangin na nagpapalamig sa kanya. Panay ang banggit natin na ideal para sa mga beginners o newbie riders itong motor na to. Pero sa totoo lang, kahit mga veterano sa pagmumotor mag-i-enjoy dito. Actually, medyo nostalgic ang experience ko nung una ko siyang nagamit. Naaalala ko nung bata ako sa probinsya, nauso yung mga motor na tinatawag nilang chop-chops. Yun yung mga motor na 50cc, 70cc na binibili mula sa ibang lugar, tapos dadalhin sa lugar namin, hiwa-hiwalay yun, tapos bubuuin. Kaya tinatawag nilang chop-chop. At alam nyo ba na crossover tong motor na to? Ang TVS XL100 ay hindi lang basta novelty bike o utility bike o dito-dito bike. This is built for more. Pwede rin siyang dalhin sa moto camping kasi napakarami niyang pwedeng kargahin. At pwede mo rin siyang dalhin sa adventure ride. Adventure ride lang ha, hindi extreme ride. Di hamak na mas pambaragan to kumpara sa ibang 100cc scooters. Dahil sa mabagal ang motor na to, didisiplinahin ka niya sa ayaw at sa gusto mo. Pananatilihin ka niya sa speed limit ng mga kalsada tulad ng Commonwealth Avenue. Ipapaalala niya sa iyo na sa pagra-ride, minsan kailangan mo ring magdahan-dahan para ma-appreciate mo yung ganda ng view. Sasanayin ka niya na dumistansya ng tama mula sa mga sasakyan na sinusundan mo para hindi ka rin mabitin sa pagpreno. Higit sa lahat, pahahabain niya ang pasensya mo at pupuksain niya ang pagiging mainipin mo. Ito ang motor na hindi malalaos. Paano siya malalaos hindi naman siya uso. Malay mo, ito na ang motor na magko-convert sa'yo from being a kamote rider to a bulalo rider. Yung bulalo may utak yun. This is a good beginner bike for newbie riders and a good cool-down bike para sa mga experienced riders. Ang nakikita kong hindrance sa pagiging popular ng TVS XL100 ay yung forma niya, yung single gear configuration niya, at yung ego and pride ng mga riders. Overall, good job si TVS dito. This bike is simple, slow, but functional, durable, and capable. Pangarap ko na ma-appreciate ng lahat ng mga riders ang existence ng bawat klase ng motor.
Kultura na magpapaalala sa atin na anuman ang pangit para sa'yo ay pwedeng nagbibigay naman ng ngiti sa iba. This bike is fun. Our